Sa sumunod na araw, walang ganang umupo ang binata sa silid pagkat hindi nito nakita ang picture book na mag-uugnay sa kanyang nakalipas. Biglang lumitaw naman si Shu at nag-request na kung maaari ay sumaglit muna ito sa McDo, para tulungan siyang mag-review sa nalalapit na exam. Sinabi ni Rako na di niya kailangan mag-review dahil ginagawa niya ito araw-araw, ngunit nang sabihin ni Shu na kasama si Crush ay agad na itong nakumbinsi. Sa muli, na-set up na naman siya ng kaibigan pagkat di lang si Onodera ang naroon kundi pati na rin ang iba. Bakas ang tuwa kay Chitoge, ngunit si Onodera ay tila nag-aalala. Sa dako ni Rako, napaisip na naman ito kung sino nga ba sa dalawa ang kanyang kababata ngunit wala talagang maalala. Matapos ito, nag-umpisa na rin si Ruri sa plano at nais nitong makatabi ng manok ang binata, subalit tumanggi naman ito at si Chitoge na lang umano. Dahil sa tila umiiwas ito, nabisto ni Ate Ruri na tila may mali at nagkaroon sila ng silensyong pag-uusap. Sunod na silang umupo at napatanong naman si Shu kay Segumi kung magaling ito sa klase. Sinabi nito na goods lang siya pero sa standard na kayang ipasa ang anumang exam kahit nakapikit. Pinuri ito ni na Onodera at Shu, nang makita naman ito si Rako na hirap sa binabasa. Agad na itong nag-alok ng tulong at dahil sa kabaitan nito ay napablush si Rako. Sunod gumamit si Segumi ng sinaginabuhok expansion, at dito na tuluyang na sure hit ang Yakuza Romantiko. Pinuri nito ang galing ni Segumi na magturo sabay pasalamat kung kaya maging ang isa ay napinsala na rin. At ito ay bistong lahat ni Shu kaya bagbog na naman siya. Matapos ito, sunod nag-request ang Loko kay Chitoge para basahin ang romantikong linya sa Ingles, na pinagbigyan naman ng dalaga. Nang basahin na iyon ay sinaluhan pa nito ng emosyon at dahil tungkol ito sa love triangle, ay dilubos maisip ni Rako kung anong landi ang nagudyok sa guro para iyon ay maisulat. Kinilig dito si Onodera at ang masayang mukha nito ay muling nagpaalala kay Rako sa kababata. Nagpatuloy si Chitoge habang iniisip ni Rako na kahit di niya rito maramdaman ang bakas ng first love, ay alam nito ang salitang Zo's in love at meron ding susi. Nagdudulot iyon ng muling pagkalito kaya nais na nitong mahanap ang picture book para luminaw ang lahat. Nagtanong si Shu kung alin ang gusto ni Rako at dahil sumakto ito sa iniisip ay nadulas na si Onodera umano. Nilinaw ni Shu na kung choco o vanilla kaya mabilis nang nagpalusot ang timang. Sa panig ni Onodera, napaisip na ito kung sadya o nagkataon lang na mabanggit ni Rako ang pagkagusto sa kanya. Kumbinsido si Rako na si Crush talaga ang kababata, ngunit sa pag-agaw ng dalaga kay George na mula sa linyang binasa ni Chitoge ay nakaramdam ang binata ng déjà vu. Kinagabihan, nahanap na nga sa wakas ni Rako ang picture book na inaasam. Matapang niya yung binuksan ngunit sa matinding twist ng istorya ay ibang batang babae na naman ang tumambad sa kanya. Hindi yun si Chitoge o si Onodera, ngunit kagaya sa dalawa ay may susi rin itong hawak. Paasan ka, sino ba tong babae na ito? Nakita niyo ba siya? Ito ang tanong ni Rako na pinaghintay muna saglit dahil kasalukuyang may transaksyon ang ama. Kinaumagahan, bakas ang pagkalito sa binata dahil sa patuloy na paglabo ng daan tungo sa katotohanan. Hindi nga raw niya kilala kung sino ang batang yun at naiisip tanungin ang dalawa sa pagkakakilanlan nito. Mula dito ay dumating si Shu para naman ibigay ang request nitong litrato. Sunod inabutan ni Rako si Chitoge sa labasan kung saan dahil malakas ang ulan at wala itong payong ay nag-alok ang binata na mag-share na lang sila. Nahihiya pa rin ang dalaga kaya tumanggi ito at sa halip ay sinagupa ang malakas na buhos ng ulan gamit ang bag bilang payong. Ganun pa man, hindi makayanan ng binata ang kalagayan nito at baka magkasakit umano kaya sa huli ay nag-share pa rin sila ng payong. Matapos mapagkamalang magkasintahan napansin ni Chitoge na gentleman si Rako. Subalit dahil nagpapabas sa ito para sa kanya ay nagilty. Kaya matapos ang siko ay mas lumapit pa ito sa binata at nagpaliwanag na ayaw niya itong mabasa. Dahil sa physical touch nakaramdam na silang pareho ng kilig kaya para maitago ang pinsala ay nagsimula na naman silang mag-away. Sa napipintong pagkabiyak ng ulo, tila naawa ang kidlat at pinigil ang tunay na pinsala. Ang bagsik nito ay nagbigay kilabot kay Chitoge sa dahilang isa ito sa mga kinatatakutan ng dalaga. Matapos ang cute na eksena, huminto muna ang dalawa sa isang outpost upang antayin tumila ang ulan. Pinakita ng dalawa ang binili nilang litrato kung saan gumastos ang dalaga ng 8,000.
Confident si Rako na naisaayos ang litrato ngunit sa ilang sandali ay nako, nakita ni Chitoge ang imahe niyang walang depensa. Lumalabas na isinama ito ni Shu kanina kaya todo paliwanag na si Romantiko. Oo alam ko, sa huli isa ka lang namang supot na torpe. Sunod pinuri ni Rako ang dalaga pagkat nagkaroon na ito sa wakas ng maraming kaibigan at pinasalamatan naman siya. Ganun pa man, sinusumpa umano siya nito sa pagiging supot na pretend boyfriend. Sa kabilang banda, sinabi ni Chitoge na hindi naman ganun kasama na naging peking magkasintahan sila at nakaka-enjoy rin umano. Ano ba talaga ang gusto niyang iparating? Mga salita sa isip na mula sa kilig na sinundan niya ng isang pag-amin. Sa totoo lang ganun rin ang aking nararamdaman. Sa kasamaang palad patibong lang rin pala ito ng dalaga, na kagaya kay Alia ay nais lang makita ang cute na mukha ng binata. Gusto nang gumanti ni Rako sa panghihiya sa kanya ngunit sa muling pagkidlat ay napayakap sa kanya ang dalaga upang magkaroon sila ng ginintoang sandali. Kaya bago pa magmatamisan ay umentro na ang ama ni Rako at napaka-sweet umano ng dalawa. Mabilis ang naging pagbawi ng mga ito sa kanilang estado hanggang sasabihin ng ama ang ukol sa kanyang pakay. Isang araw itong emergency kaya makinig ang binata at matapos ang ilang palitan ay nabanggit ang tungkol sa pagdating ng isang personalidad. Nagtanong si Rako kung sino nga ba ito at sa epic reveal ay sinabi ng ama na walang iba kundi ang kanyang fiancé. Matinding gulat ang hatid nito sa dalawa at sa isang hardin ay pinakita ang isa na namang chicks. Walang iba kundi ang batang nakita ni Rako sa kanyang picture book. Sa mabilisang pag-usad, nag-usap sina Rako at ang ama kung saan halos mabaliw ang binata, matapos malaman na pupunta ang babaeng iyon kinabukasan. Dito nagkwento ang ama na matagal na panahon na ang nakalipas ay gumawa siya ng isang pangako sa kumpare upang ipakasal ang anak nito kay Rako. At ngayong nasa hustong gulang na ang dalaga ay gusto na nitong makita si Rako na kanyang future husband. Umalma ang binata, sinabi nitong pakiusapan na lang ng ama total ito ang may pakana, ngunit hindi umano yun ganun kasimple. Patuloy si Rako sa pagreklamo hanggang sa mapag-alaman niya na ang nakitang bata sa picture ay ang dalagang pupunta. Kinaumagahan, ipinagbigay alam ng guro ang tungkol sa isa na namang transfer student na matapos tawagin ay nagkaroon na naman ng entrance de grande. Kumikinang na naman ang chicks na ito at sa mayanhing pagbati niya, puso ng madla ay waring kinuha na. Siya si Tachibana Marika, ang ikatlong chicks ng Yakuza na sa inyo ay bibida. Humanga ang tatlong chicks ni Romantiko sa ganda nitong taglay, liban lamang sa kanya na walang tubong ibinigay. At dahil dito, pinadama ni Marika ang init ng kanyang yakap at miss na miss umano nito si Rako. Napinsala ang binatang tumakas at hiningi naman ng paumanhin ng dalaga. Mula sa likod, tinanong ni Shu si Marika kung sino ito sa buhay ni Rako, at walang pag-in lang ang sinigaw sa madla na siya ang mapapangasawa nito. Napuno ng selos ang silid mula sa mga martes, si Crush, si Kikay na tinatago ang pag-ibig, at si Chitoge na agad kinuha ang darling na para lang umano sa kanya. At sa eksenang kabang-abang ay gumanti si Marika, na mas mapapaligaya niya si Rako kesa sa gorilyang may putong na pula. Nagliyab na ang gangster sabay tutok ng tagasunod. Ngunit laking gulat na lamang nila nang ipasok ang armadong grupo sa itim na kasuotan. Gumawa ito ng barikada at ang hitwoman ay kanilang tinutukan, saka muling nagpakilala si Marika na anak siya ng isang police commissioner. Luminaw sa isip ng binata kung paano nasabi ng ama na hindi ganoon kadali ang humindi sa dalagitang ito, kaya sa harap ng isang pagkawasak ay lubos na ang lito at taranta ni Yakuza Romantiko. Nang walang ano-ano ay bigla umanong nahilo ang dalaga, na kung maaari ay dalhin ito ni Rako sa cleanup na sila lang dalawa. Bisto man ang aktingan dineklarang wagi si Marika sa pagkuha sa binata, at sa pag-iwan ito sa tatlo pang chicks ng Yakuza. Sa silid, himalang gumaling na ang umano may sakit at direkta sa punto na kung kailan ang plano ni Rako magpakasal. Dahil sa narinig, mabilis nang nagpaliwanag ang binata na wala sa panahon ng usapin, lalo't kahapon lamang nalaman ang patungkol sa mapapangasawa. Hindi niya ito maalala sa kanyang nakalipas at maaaring strangers lang sila, na mapipilitan sa isang bagay na magulang lang ang may gusto. Hindi, tunay ang aking pagmamahal sa iyo, hindi yun dahil sa desisyon ng aking magulang kundi dahil mahal kita at ikaw lang ang nasa isip ko, mula noon magpa hanggang ngayon. Ito ang mga salita na sinabayan ng marubdob na galawan upang tuluyang makumpirma ng iniibig niya,
na kanyang naaalala ang patungkol sa nakalipas na pangako. Habang gulat pa si Romantiko ay pinasundan agad ni Marika ng mainit na yakap at pakasalan na siya nito, ngunit dahil sa lambot ng mamon ay napa-atras si Rako sa hamon. Sa labas ng silid ang grupo ay mahinusay na nakinig. At matapos marinig ang nag-aalab na sigaw ng pag-ibig ay binuksan na ni Chitoge ang pintuan. Matindi ang eksenang tumambad sa kanila, pagkat ang binata ay nasa posisyong nakakabahala. Nagpaliwanag si Rako na mali ang nasa isip ng mga ito, ngunit ang tatlo ay sadyang hindi kumbinsido. Si Crush ay napa-walkout na lamang habang si Chitoge ay pinawalan ang Fire Fist ni Ace at Sabo. Natapos lamang ang matinding eksena na ito sa bahay ni Marika, kung saan ganado na ang dalaga na ipaalala kay Rako ang tamis ng kanyang pag-ibig. Kinaumagahan, habang naglalakad ay napaisip si Chitoge kung bakit siya nagalit kahapon, gayong pekeng magkasintahan lang sila. Nais niyang humingi ng paumanhin subalit dinatnan niya ang dalawa na muling naglambing. Nagpahayag si Rako ng pagkadismaya pagkat pulutan siya ng mga martes at kaaway ng buong kalalakihan ng dahil sa dalagang ito. Ganun pa man, sinabi ni Marika na yon ay dahil sa sikat ang Master Rako na nais niyang makasama bawat segundo. Mag-date tayo, ano ka ba may kasintahan ako? Ito ang pagtangging tinapatan ni Marika ng acting at pagtakot sa maaaring maging resulta, na nagbunsod para mapa-oo ang Rako niya. Matapos iyon marinig ng tatlo pa, ay napunta ang eksena kung saan nag-aantay na ang binata. Hindi nito nasabihan si Chitoge at sa ilang sandali ay nagulat siya, sa pulutong ng pulis kasama ng bagong bihis na Marika. Binati nito si Rako ng magandang umaga at nagpatuloy na sa kanilang lakad. Sa likod nila ay naroon si Naruri na nag-imbestiga, si Segumi na nagbihis dalaga ngunit nilampasan lamang ng dalawa dahil di makilala sa sobrang ganda. Nagbihis pa naman ako para sayo, walang hiya ka, sa ibang dako ay gangster mode na ang isa na matapos mapagkamalan ay agad tumakbo na. Sa itaas ay nagpatuloy ang romansa ng dalawa. Ngunit dahil tila kabado si Rako ay nagtanong si Marika, kung dahil iyon sa kasintahan ng binata. Hindi nga raw niya alam kung bakit ito pumili ng barbaro ngunit depensa ni Rako na kailangan lang itong kilalanin ng dalaga at magiging magkaibigan sila. Sinabi ni Marika na ayaw niya sa may buhok na mahaba, kaya gulat ang binata dahil mahaba rin ang buhok ng dalaga. Sunod na umalis ang dalawa at dahil sa pagkawala ay naalarma sina Segumi at Onodera. Sa isang dako ay naroon ang magkapareha kung saan ipinakita na ng binata ang litrato nilang magkasama sa panahong nakalipas. Natuwa si Marika at itinago pa umano talaga iyon ng binata, at sa kanilang unahan ay naroon ang gangster na may putong na pula. Sinabi ng binata na pangako lamang ang kanyang naalala sabay tanong sa dalaga kung siya ang kababata. Sa napipintong revelasyon si Marika ay gumawa ng kondisyon, ito ay ang pagsasabi sa katotohanan kapalit ng pag-iwan ng binata sa kanyang kasintahan. Sa likod nila ay nabahala na ang isa, ngunit buti na lang at hindi ang naging tugon ng binata. Hindi ko pwedeng gawin yun dahil lamang sa sariling interes, ito ang katapatang mas nagpaibig pa kay Marika. Mas nasabik itong angkinan ang Rako niya at balak ipagdamot sa gorilyang kanyang nabistro. Pag-iimbestigaw lamang ito sa kataksilan ika ng dalaga. Bago iyan, ano yung tungkol sa 10 taon? Ito ang tanong na sinagot ni Marika sa pagyakap kay Rako na sila talaga umano ang magkababata. Putulin mo na ang relasyon mo sa kanya, ano? Sira ka ba ako lang naman ang kanyang sweetie pie? Ha, paanong sweetie pie Gorilya ka lang sabay yakap na naman ng mahigpit? At kung gusto umano ni Rako na halikan niya ito. Ito ang matinding pamamahiya na nagresulta para sumabog ang mayon sa Albay. Hindi man ito maintindihan ngunit walang duda na selos lamang ang nararamdaman ng dalaga sa oras na iyon. Napaisip din si Rako kung bakit nagalit ito at sa ilang sandali ay nagpaalam naman si Marika na may mahalaga umanong gagawin. Matapos magpaalam nakita ni Rako ang naiwan nitong bag kaya hinabol ito para isauli. Dito ay dinatnan niya si Marika kausap ang tagasunod nito at napag-alamang meron nitong di malamang sakit, na sa kabila noon ay matapang na nakipagkita sa kanya. Kaya matapos umalis ang tagasunod para kumuha ng gamot ay kinumusta ang kalagayan ng dalaga. Sinabi nitong ayos lamang siya at kahit nabisto ay sinabi ni Rako na kung ayaw nitong pag-usapan ang tungkol sa karamdaman ay ayos lamang.
Natuwa ang dalaga sa pag-aalala ng binata sa kanya sabay nagtanong kung ano ang nagustuhan nito kay Chitoge. Pinuna ni Marika ang pagiging barbaro nito na mas hinigitan pa ni Rako sa kanyang pagsang-ayon. Bukod sa matalim na dila ay sinlakas nga raw ito ng gorilla at tila nabuhay lamang para siya ay pahirapan. Ngunit sa isang banda, sinabi ni Rako na may good qualities pa din ito at kahit di pa lubusang kilala ay kanyang mapagkakatiwalaan. Nagdulot iyon ng selos kay Marika, sabay tanong ni Rako na kung sino ba talaga ito. Talagang hindi nga raw niya ito matindaan at kung anong nagustuhan sa supot na tulad niya. Dahil sa pagkalimot na ito, sumabog sa galit ang nagtitimping dalaga. Walang hiya ka, di ba sabi mo gusto mo sa chicks na mahaba ang buhok? Minaster ko pa naman kung paano maging mahinhin tapos sasabihin mong nalimot ka na. Ito ang pananalitang nasambit sa paraang higit pa sa isang gangster. Kaya sa wakas ay nasambit ni Rako ang salitang, Marie, ikaw na nga ba yan? Inamin ng dalaga, at di umano nito inaasahang ang asal kalye niyang sarili ang magpapaalala sa binata. Matapos tuluyang bumalik kay Rako ang alaala, dito na nga nagkwento ang dalaga. 10 taon ang nakalipas kung saan nagbabakasyon sila ng ama para maibsan ang hirap na dulot ng karamdaman, ay nakita na lamang si Rako sa bintana. Matapos mapag-alaman ang ukol sa kanyang sakit, nagumpisang dumalaw ang binata dala ang souvenir na kung anong bagay na makuha nito sa gubat. Si Rako nga mismo ang nagbigay ng nickname na Marie, at ang kabaitan nito ang dahilan para siya ay tuluyang ma-in-love. Kung kaya isang araw, nagmungkahi ang ama nito para sa fixed marriage na tugma sa sinabi ng ama ni Rako. Tinanong nito ang binata sa kung ano ang gusto nito sa isang babae at sumagot namang, yung may mahaba o manong buhok. Iyon lang naman ang tanging dahilan para ayusin niya ang sarili, maging kaibig-ibig na kapareha para kay Rako, at ipangako sa sarili na papakasalan nito sa muling pagkikita. Nasabi na lamang ng binata sa isip na talagang importante umano rito ang kanilang nakalipas, kumpara sa kanya na wala man lang nararamdaman ukol doon. Ganun pa man, sinabi ni Marie na hindi na nito kailangan pang alalahanin ang buong pangyayari, bagay na hindi naman sinang-ayunan ng binata. Sinubok ni Rako ipunin ang chakra subalit baldog siya kaya sinabi ni Marie na ayos na. Ngayon ay nais lamang niya na maalala nito ang kanyang katauhan sa kasalukuyang panahon. Ang Marika na naging chicks at nais mapansin ang pag-ibig, kahit paidaan ito sa marubdob na galawan. At bilang panimula sinabi nitong may butil ng santan sa pisngi ng binata, kung saan matapos ibaba ang depensa ay nilunsad ang secret form ni nakaw na halik. Ang unang alaala na nais makintol kay Rako na iniwan niyang lubos na napinsala. Agad na itong sinundan ng epic reveal kung saan ipinagbigay alam na ng binata sa dalawa ang tungkol sa kanilang nakalipas. Napansin ni Chitoge ang pinsala ng darling habang natuwa naman si Onodera na nagkakilala na pala sila ng dalaga. Mula sa katahimikan, nilatag na ni Chitoge ang usapin patungkol sa mga susi, laket at ang pangako. Kapwa hindi na ito matindaan ng tatlo subalit si Marika ay sigurado, yun ay patungkol sa pagpapakasal kay Rako na lubos ikinagulat ng mga ito. Muling pinadama ni Marie ang init ng kanyang pag-ibig, at yun nga raw umano ang pangako nito bago sila magpaalam. Umalma si Chitoge at si Rako umano ang gumawa ng pangako kaya wag ito magpadala sa landi. Ganun pa man, hindi na ito sigurado at si Onodera naman ay napaisip kung kaya ba talagang mangako ng kasal. Napaisip na rin maging si Chitoge kaya dito na tinanong ni Rako si Marie kung para saan ang tatlong susi. Hindi ko na po maalala Your Honor, sagot ni Marie na ikinainis ng komite. Mr. Chair, di ba sabi mo kanina alam mo yung pangako? So bakit ngayon? Pasensya na po, sa totoo lang gulat rin po ako na may dalawa pa palang chicks na kasama sa kwento. Ready na si Mr. Chair na i-contempt ang sinungaling, kaya mabilis nitong nilunsad ang wrist at nilihis ang usapan, na ang pangako niya ay dulot ng di mapigil na pag-ibig. Naisip ni na Onodera at Chitoge na antayin maayos ang laket upang ang susi ang humusga, ngunit itong isa ay yumakap na naman. Confident daw siya na siya ang kababata lalo't nag-kiss na naman sila. Inisip ni Chitoge na sinungaling ito subalit nang makita si Rako ay nako, todo palusot na ito na mabilis umano ang pangyayari. Walang nasabi si Onodera ngunit si Chitoge ay napakalandi umano nito at nakipaghalikan sa haliparot na kakikilala pa lang. Sa pisngi lang naman ika ni Rako. Sunod nang nagyabang ang isa na waifu material kasi siya,
kaya ribat ni Chitoge na nakikiapad ito sa kanyang kasintahan. Nagsimula silang magbakbakan at pinapili pa si Onodera kung sino ang best girl. Bago sumagot tinanong ni Marie kung may nararamdaman ito kay Rako, ngunit dahil sa red flag ay sinabing magkaibigan sila nito. Dismayado si Romantiko na marinig na kaibigan lang siya habang si Crush ay naiisip na wala ng halaga ang nakaraan, lalo't sa isip niya ay sina Rako at Chitoge ang nagkakagustuhan. Sa kabaliktaran ay siya ang nasa isip nito at naglalaban kung alin ang matimbang, nakaraan o kasalukuyan. Balik sa dalawa, na-trigger naman ni Chitoge ang asal kalye side ni Marie na agad nitong itinago. Matapos ito, sunod pinapunta ni Marie si Rako sa kanilang bahay upang ipakilala sa ama at doon ayusin ang tungkol sa kasal na plinano na. Galit na si Chitoge at umalma si Rako, subalit si Marie ay sadyang di mapigilan na maging asawa ang binata. Kinundi na yun ni Chitoge at galing na sa binata ang pag-ayaw sa kasal, ngunit sabi ni Marie na hindi iyon problema lalo't uso pa rin ang fixed marriage. At kung gusto nitong magreklamo ay harapin umano ang ama. Matapos ito, nag-usap ang peking magkasintahan kung ano ang gagawin pagkarating sa bahay ni Marie. Dahil sa tila bumabait na ang dalaga, napatanong si Rako kung ano ang nakain nito. Palusot naman ito na para lang iyon sa kanilang pamilya at sa mabilisang pag-usad ay dumating na nga ang binata sa bahay ni Marie. Nakakagulat ang taas nito kaya nagtanong si Rako kung kilabot ang ama ng dalaga. Taliwas iyon sa sinabi ni Marie at mabait umano ito hanggang sa pumasok na sila sa silid. Agad nagbigay kilabot ang ama ni Marie kay Rako dahil brusko ito kaya sa intro pa lang ay ligwak na si Romantiko. Sa kanilang pag-upo ay pinakita ng matanda ang kanyang peklat at pinuri naman ni Rako dahil cool umano. Sa di inaasahan, galing pala iyon sa ama ng Yakuza kaya lubos na ang takot ng binata. Nagkwento ang matanda na nagresulta ang laban para sila ay mag-inuman, ngunit sa kasalukuyan ay nais nitong makita ang Yakuza boss sa rehas na bakal. Dahil dito, naisip na ni Rako na di niya makakayang humindi sa papel ng kasal alinsunod sa plano nila ni Chitoge. Sunod nang binuksan ng matanda ang usapin sa kasal at siguro naman umano ay handa na ito. Nais magpalusot ng binata subalit hinulag siya ni Marie na nalimot na ito, kung kaya labis na ang takot nitong nararamdaman. Sinisi naman ng matanda ang ama ni Rako dahil irresponsible ito, at di pinaalala sa anak kaya pag nakita ay bubugbugin umano. Sunod itong nagtanong kung wala naman sigurong nagugustuhan si Rako, at muli siyang hinulag ni Marika na may kasintahan nito. Titong-lito na si Romantiko kaya amontre na si Marie at ayos lang umano. Aagawin na lamang niya ang binata upang patunayan na siya ang nararapat para dito, at pinagbigyan naman ng ama. Nagtanong ang matanda kung laging lovey-dovey ang dalawa at sinabi ng binata na si Marie lang, at pagdating sa kanya ay walang bahid ng masamang intensyon. Honey, wag ka na mahiya, nag-kiss na tayo diba, ika ni Marie. Nagiinit na ang matanda at sakto pang umalis si Marie kaya si Rako ay sobra na ang takot at kaba. Nag-iisip na ito ng palusot, nang buksan naman ng matanda ang usapin sa patuloy na pagmamalaki ng anak sa binata. Hindi nga raw nagbago ang nararamdaman ni Marie sa 10 taong lumipas at mahal pa rin ito ang binata. At dahil sa determinasyon ni Marie, nakakuha ang binata ng sapat na lakas at tumanggi sa wakas sa alok na kasal dahil meron ng nagugustuhan. Pinuri ng matanda ang katapangan nito ngunit nanatiling komplikado ang sitwasyon, dahil malabo ang istorya ng pag-ibig ng binata. Sa huli sinabi ng matanda na ang pangako ay pangako at sa tamang panahon ay dapat nitong paligayahin ang anak. Pagkalabas, kinumusta ito ni Marie at ayos naman umano ang usapan, kaya sinabi ng dalaga na mabuti dahil magiging tatay niya rin ito. Nagtanong si Rako kung bakit atakador ito at sinabi ni Marie na ang mga agresibo lamang ang nakakakuha ng resulta sa digmaan ng pag-ibig. Muli itong nagtanong sa qualities na gusto ng binata sa babae at sa puntong ito ay sinagot ni Rako sa papuri. Sigurado umano siyang cute ang dalaga at ang effort nito ay kahanga-hanga, mahaba man o maikli ang buhok, asal kalye man o hindi ay napakasweet nito. At sa wakas, nadama rin ng atakador ang matinding pinsala kaya dahil sa hiya ay tumakas ito. Hinabol ito ni Rako subalit di na makayanan kaya humingi ng tulong sa ama. Dito muna nagtatapos ang recap. Palike naman kung inyong nagustuhan. Hanggang sa muli.